Sa isang video ay makikita si Edito na nandun sa palayan ng kanyang kapatid, ayon sa kanya na mag-aani sila ngayon ng palay kasi dinaanan ito ng bagyo. Yung ibang palay ay nadapa na, hindi na nakabangon, so ngayon tutulungan niya ang mga ito para mag-ani at marami naman sila. Dagdag ni Edito na karamihan sa mga palay ay nakadapa na, mga damo na lang nakatayo. Tutulong na lang siya para madali matapos. Nabanggit din niya na iba't ibang klase ang tanim sa lugar pero pare-parehong palay. Hinalintulad ito ni Edito sa mga tao. Ayon sa kanya na pareho tayong tao pero iba-iba ang ugali natin. Sa palay merong dinurado at merong malagkit, sari-sari ang tinanim sa lugar sabay turo kung saang party siya magsisimula sa pag-harvest. Tsaka nagsimula na nga si Edito sa pag-harvest ng palay. Tapos na nga sa pag-harvest si Edito at natawa na lang din siya sa susunod niyang gagawin, dahil aapak-apakan na niya ang mga na-harvest na palay. Dagdag niya na tadyak-tadyakan lang talaga nila ito para matanggal ang palay sa punga. Pinakita naman ni Edito kung paano ito gawin at sabi niya na dapat talaga na nakahawak sa kung ano para hindi ma-outbalance. Pinakita rin ni Edito na may natapos na siyang isang sako ng palay. Pinakita rin ni Edito ang mga kasamahan niya sa pag-harvest ng palay. Pagkatapos apakapakan ng palay, kinamay naman ito ni Edito para walang masayang at ulit inapak-apakan. Habang nag-apak-apak, sinabi ni Edito na hindi sila katulad ng ibang palayan na may makina, dito sa kanila ay talagang mano-mano ang ginagawa nila. Pagkatapos apakapakan ay kumuha naman si Edito ng ayagan para ayagin ng mga palay, pinakita rin niya kung paano ito gawin. Malalaman talaga natin na sobrang sanay na si Edito sa mga ganitong gawain. Pagkatapos mapakita ni Edito ang lahat na proseso sa mano-mano ay magpapaalam na siya, dahil aakyat ka rin siya sa itaas at tinuro pa niya kung saan siya dadaan, papunta doon sa bukid, sa kanyang lupain. Dito sa baba ay sa kapatid niya, at doon sa itaas ang sa kanya. Dagdag niya na pumunta lang siya dito sa baba para makita niya ang palay ng kanyang kapatid. Medyo nasira na ang mga palay nila dahil sa bagyo, nakadapa na at kinain na rin ng mga daga. Meron silang maani pero konti na lang, pero ayos na. Wala tayong magagawa dyan kasi hindi natin kayang pigilan ang mga bagyo na dumating sa atin. Bago siya nagpaalam, sinabi niya na nais niyang pasalamatan ang mga puso natin na laging nakasubaybay sa kanya. Sa walang sawang suporta sa buong PB team, kahit nagkahiwalay-hiwalay sila ay nandyan pa rin tayo laging nakasubaybay sa kanila. Dagdag niya na siguro sama-sama na rin sila sa susunod na buwan kapag makauwi na ang iba sa Mindanao. Hiling niya na sana lagi nating ipagdasal ang PB team na sana walang masamang mangyari sa kanilang paglalakbay, at siya naman ay doon muna sa kanyang bukirin para mag-alaga ng pananim. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.